Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, ito, hindi ko na kasi matiis ang nangyayari sa ating paligid. Ito, makikisaw-saw lang ako tungkol sa politika na yan. Ano ba yan? Akala ko ba 31 million ni 1,000 walang dumadating? Ang tagal nyo nang humihingi ng tulong. Kawawa naman yung BP Sara natin. Kawawa naman yung pamilyang Duterte. Ngayon hanggang comment na lang kayo na God bless family Duterte, God bless mga DDS. Hanggang ganun na lang ba? Hindi ba natin kayang pag sinabi nung organizer dun sa maliit na rally, ganitong petsa pumunta? Kasi nabudol na tayo nung una, di ba? Nabudol na, nauto na. Papahabain pa ba natin ang panahon na nauuto pa rin tayo? Ay, sis! Ako pag sinabi kong pupunta ako, pero hindi ko pa sinasabing pupunta ako kasi wala pa naman kasing binibigay na assurance na ganitong petsa na pumunta sa ganitong Dapat kasi, kung 31 million, kahit malang 1 milyon magpakita, hanggang comment na lang tayo, tingnan mo nangyayari. Kailangan na ni BP Sara ng tulong ng taong bayan. Palagi nyo binabanggit, mga vloggers kayo na sinisita nyo. Alam nyo bang ginagawa nila? Dapat mayroon tayong paninindigan. Kahit walang pera, pupunta tayo. Kasi nadadaig kayo Nadadaig kayo ng administrasyon sila na mamahagi ng ayuda. So ano bang gagawin ng tao? Siyempre pera yan, pupunta yan. Mas marami. Yun ang panlaban nila, tapos hindi sila nagsasalita. Puro kayo ngak-ngak. Hindi isang tao lang ang solusyon para may pakita ang suporta ng mga taong bayan na sinasabi nyo. Si Panelo, si Bato magsalita, walang magagawa yan Taong bayan ang may magagawa. Pumunta kayo, November 30, katapusan, doon sa saan ba to? Basta yun na yun. Doon kayo pumunta, doon natin ibulalas yung ating mga hinaing. Yan, magpakita tayo ng suporta para kay BP Sara. Dahil tingnan mo naman, ikaw ba sang bansa ba na kriminal nagpakulong? Oh, 'di ba? Kriminal, pinakulong yung walang sala. Ito si attorney, matinong tao yan pero yung nagpakulong sa kanya, convicted NPA rebel. Oh, taga-suporta ng NPA yan si Franz Castro. Ayan, kita mo? Nagpakulong. Nangangahulugan lang na mas malakas sila kaysa sa taong bayan. Ngayon, patunayan nyo kung malakas ang taong bayan. 31 million, 32 o mahigit pa. Akala ko ba sawang-sawa na kayo sa paghihirap, pero anong ginagawa nyo? Nananahimik lang kayo, nanonood kayo sa cellphone, YouTube, hanggang comment na lang, God bless you. Hindi yan magiging solusyon nga hinahangad yung rallying malaki, EDSA 3. Hindi yan, yung mga comment, wala yan. Nagpaparami lang yan ng viewers yung mga vloggers, kaya ganyan. Hindi ko naman sa inaano yung mga vloggers. Ako, kahit wala akong viewers, okay lang. Kahit walang subscriber, okay lang. Basta, nasabi ko yung dapat kong sabihin na kung 31 million yung taong bayan na sinasabi ng mga vlogger, kung galit na kayo, patunayan nyo. Pumunta kayo sa sinasabi ng organizer na November 30 para suportahan ang ating BP. Doon pa lang, syempre pag maraming milyon, pag maraming tao, mahaharangan yung mga kalsada, yung main road. Syempre pag naharangan yung kalsada ng milyon-milyong tao, hihinto, babagal ang ekonomiya, malulugi ang Pilipinas. Ano mangyayari? Magrereklamo yung mga nasa posisyon. Bababa ang maapektuhan ang dollar. So yun, gawin niya ng mga 1 linggo sunod-sunod. Tingnan mo, anong mangyayari? Mahihirapan yung nasa posisyon. Maniwala kayo sa akin.
Kasi hindi po sapat magpakita si Panelo, magpakita si Bato, Rubin Padilla, mag-comment kung sino-sino. Taong bayan po ang kailangan. Yan po ang solusyon. Taong bayan. Magpunta kayo, kahit manood lang kayo, basta magpunta kayo, paramihin lang natin yung ating taga-suporta. Ako, taga-suporta talaga ako ng Duterte. Pupunta nga akong Davao kasi idol ko talaga si Duterte. Kasi ito, kwento ko lang. Nung wala pang Duterte, maraming adik dito sa amin, sa lugar namin. Nagmamotor ako, madaling araw, yung mga adik, andyan lang yan sa gilid-gilid. Minsan, babatuhin ka, yun. Noong Duterte 2016, nung namayagpag ng Duterte, hinahanap ko na yung mga adik. Bakit walang bumabato na sa akin? Yun po. Tapos nung nagbongbong na, ayan na, babalik na naman sila. Pero, hindi na kami doon sa dati nakatira. Nasa ibang tirahan na ako. So, ayun po. Kung tayo'y talagang nag-aalam na yung ating dibdib, ang ating galit sa administrasyon, patunayan nyo po. Patunayan nyo na marami nga talaga ang sumusuporta sa BP Sara. Kasi marami nagsasabi na 31 million, marami din nagsasabi na hindi nyo kaya ang mga Marcos. Tatanggapin na lang ba natin na hindi natin kaya ang mga Marcos? Tayo yung nagluklok sa mga Marcos, tapos sasabihin na lang na hindi natin kaya? Tayo nagbigay ng kapangyarihan dyan sa mga politikong kinaayawan natin. Nararapat din na tayo rin ang babawi. Taong bayan din ang babawi. Sana naman, sa video kong ito, magising at ialab ang galit. Wag naman sana yung galit na galit. Politika lang yan mawawala din yan. Pero anong nangyari sa bayan natin? Nalulugmok na, talamak ang krimen, ang droga bumabalik. Tapos yung mga project, talamak ang corruption. Sus! Humahaba lang po yung panahon ng mga nasa posisyon. Wala tayong ginagawa kundi vlogs lang. Sasabihin na, dito tayo ngayon sa Aquana, ang daming tao. Hindi po sapat yan yung mga hikayat. Dapat mayroon talagang tawag nito, word of honor na pag ganito sinabi ng organizer na November 30, punta tayo sabay-sabay. Kahit may trabaho ako, pupunta talaga ako. Magsasalita ako sa stage. Maniwala kayo, Marsolo, kahit kukunti lang subscriber ko, magsasalita ako. Ano ko talaga yung galit, hindi galit, yung sama ng loob dahil sa nasubaybayan ko yan. Idol ko dati yung mga Marcos dahil sa mga agenda at saka yung mga propagandang ginagawa, mabubuting propaganda, pero hindi ko rin alam, nabudol din ako. Yan ang binoto ko at saka si Sara At yan, so nabudol na tayo nung una, hanggang ngayon nauto na tayo nung una. Hanggang ngayon ba pinapahaba pa rin natin yung araw, taon ng panguuto? Talagang ang uto-uto tayo kasi wala tayong action Tinatanggap lang natin na mauto tayo ng mga politikong yan. Tinatanggap lang natin na hanggang sigaw na lang tayo. Alam mong ginagawa nila? Silence. Ibig sabihin, silence. Kung iano mo sa motto, silence is the best weapon sa mga taong madadaldal. Ang lumalabas, yung tayo yung madadaldal yung mga taong bayan na madadaldal, pero yung mga nasa posisyon, tahimik lang. Yun ang panlaban nila sa atin. Kaya kung gusto nyong labanan yung silence na yan, dapat magkaroon tayo ng pagkakaisa. Pagkakaisa tungo sa tawag nito, tungo sa kaunlaran. Huwag na natin pag-usapan yung pera. Kasi pera saglit lang yan Ang ginagawa kasi ng administrasyon, pamudmud ng pera, ayuda, mga ayuda na yan.
ang ginagawa niyan, tinatawanan lang tayo niyan kasi sila pera ang ganti, hindi sila nagdadaldal, pera lang ang ganti. Oh, ang mga taong bayan tahimik na. Ang nasa isip, wala akong pakialam. Basta may pera na ako, ba't pa ako pupunta sa inyo? Oh, di ba? So, yung mga yung ayaw mag-aksaya ng oras sa bayan. Tayo, wag na natin isipin yung pera. Pumunta na tayo kahit wala tayong pamasahe, maglakad. Pumunta na tayo, ako maglalakad ako kasi lagi naman ako walang pamasahe. Oh. Dapat ganun. Wag na natin isipin na pera. Ang mahalaga kasi dito yung future ng Pilipinas. Pag patuloy sila naggaganyan, walang mangyayari sa Pilipinas, sa bansang Pilipinas. Maliit ang sahod kumpara sa iba. Tapos ako nga tanggap ko na maliit ang sahod kasi wala, nasa Pilipinas ako tapos basta ang mahalaga may trabaho, maganda yung daloy ng ekonomiya at may mga investor na pumupunta dito. Yun yung kailangan ng tao trabaho, hindi ayuda. Trabaho, turuan mo magtrabaho, hindi. Kasi pag namimigay ka ng ayuda, tinuturuan mo lang maging tamad yung mga tao sabi na, may ayuda naman ako may darating ng ayuda. So yung tao hindi na magtatrabaho, mag-aabang na lang. So ganun mangyayari. Kaya kung tayo 31 million, 32 million, punta na tayo. Pupunta ako kahit di ko alam yung address, pupunta ako, hanapin ko yan. So ito, sana matauhan tayo. Matauhan yung mga kasama natin, mga taong bayan na galit na sa ginagawa ng administrasyong Marcos, no? Hindi naman ako anti-Marcos Hindi rin ako pro Duterte. Basta ako, kung ano yung tama, doon ako. Pero araw-araw ako nanonood ng balita. Nakikita ko, hindi tama. Kasi BP Sara na yan. Pangalawang mataas na pangulo sa bansa natin. Pero tingnan mo, kontratuhin ng mga pulis. Akala mo yung walang takot. Pero takot sila sa congressman. Yan, BP Sara. Ibig sabihin, walang respeto po ang administrasyon sa pangalawang pangulo. Yan po. Kasi sasabihin lang ultimo nga yung guard papapasukin lang yung ambulance. Sasabihin, hindi titingin. Pero kumakausap na yung Office of the Vice President. Sasabihin, kahit doktor lang papasok, ayaw. Ibig sabihin, utos yan ng administrasyon. Kaya hindi sila sumusunod. Mas takot sila doon. Hindi sila takot sa BP Sara natin. Kaya kung gusto nyo na magbago ang future, labas na tayo. Huwag nyo nang sabihin na nagtitimpi lang ang taong bayan. Hanggang timpi na lang ba? Ilabas nyo yung timpi na yan. Pag sinabi ng organizer, punta tayo sa November 30. Punta tayo. Ano lang yan? Ang dami ng pinakulong. Congressman lang napakulong. Pero anong ginagawa nila? Sila kasi pag nawala na sa posisyon, may nakurakot na sila, madami na silang pera Ano pang gagawin nila sa posisyon? Di ba? Marami na. Dapat, ngayon pa lang, pinuputol na yan. Kasi, lilimasin nila ang kaban ng taong bayan. Hindi nila mahal ang bayan. Ang mahal nila ang kaban ng bayan. Tandaan nyo yan lagi. Sana magising na kayo. Wag na kayo mag-subscribe sa akin. Ayaw nyo naman Bye-bye!